Okay, continuation ito nung vlog natin. So, pag nagkaroon tayo ng illicit relationship, hindi ba't mas mamahalin tayo ng tao dahil honest tayo? Okay? At kung ikaw naman yung mistress, hindi ba't mas mamahalin ka kung magiging honest ka? At kung aaminin mong mali, pero mali yung nagawa mo, pero mahal mo, at sa mga susunod na panahon pipilitin mong itama, 'di ba? I mean, mas mamahalin kayo ng tao pag umamin kayo. Kasi kaya lang kayo minamahal dahil sa ipinapakita nyo. Kung ano yung pinapakita nyo publicly. 'Di ba? Pero mas mamahalin kayo ng tao kapag marunong kayong umamin. Marunong umamin at hindi na umuulit, 'Di ba? Kung talagang siya na yung final na girl, kung siya na yung final na girl, kasi sinasabi nga ng isang kilalang showbiz columnist na kapag puso ang nagdikta, walang makakapigil. Bakit hindi kayo umaamin? So, nakaya nyo nga sikmurahin yung mga bulong-bulungan di dapat kaya nyo rin sikmurahin yung consequence ng bulong-bulungan. Di kaya nyo ring tanggapin yung scrutiny ng pag-amin. Diba? Since hindi naman kayo sinasabi nung babae na wala naman daw siyang kailangan ipaliwanag. Bakit wala? Diba? Kaya nga hindi matapos yung chismis sa kanya Kasi kung binanggit niya kung sino yun, wala nang chismis sa kanya. Diba? Kung pinangalanan niya kung sino yun, di sana hindi siya nagchichismis. Kaso kasi, hindi niya pinangalanan, kaya may mga lumalabas na pangalan. Kasi ganun din yun pag hindi mo pinangalanan, may sabit. Sinasabi niya privacy, sinasabi ko na, privacy can also mean you are lying about something. Kaya nyo nga ginagawang private kasi you are lying about something. At saka, sa mga lalaking may mistress, kung kayo tatakbo sa gobyerno, hindi ba kayo natutuwa na makakakuha o matututo sa inyo yung ibang kalalakihan kung ano ang mali at tama sa ginagawa nyo? Makakapagbigay pa kayo ng magandang lesson dahil sa pag-amin nyo. Di ba? At saka kasi lagi nyong binabanatan yung legal wife na mukhang pera and anything. Di ba? Ang pag-aasawa nga kaya mo nga pinakasalan yan, then may obligasyon kang buhayin yan. At pag nagkaanak kayo, kasama ka dun. Kahit hiwalay na kayo, kahit papaano, meron ka pa rin respeto sa kanya na gano'n. Sasabihin mong gusto mong gumanti. Kung mawawala naman siya ng sustento, diba? Karapatan ng legal wife yun na humingi ng sustento sa'yo hanggat hindi pa anad yung kasal. Kaya nga siguro gusto mo magpaanad kasi para yung mistress mo ang papasok. Well, sana nga, siya na yung last. At si girl naman, sana umamin na lang. Kasi hindi naman magdadadaktak yung anak na lalaki. May anak na lalaki yun. O yung mga anak nun, hindi naman magsasalita yun o papalag yun o magdadadakdak yun kung hindi nasasaktan. Nasasaktan yun para sa kanya at para sa nanay niya. Diba? So wag na kayong yung sinasabi nyong hindi naman lahat ng pera ang habol Kung mayaman ka at wala kang habol sa ibang tao, baka ang habol mo nga pagmamahal. Kasi natatakot ka na umamin. Yun ang pinoportray mo honest ka and honest kang tao.
inaamin mo na what you see is what you get. Oh. So kahit na mali, kailangan aminin mo pa rin. Kasi pag pinangalanan mo, mababawasan yung chismis sa'yo. Kasi alam nila, yun na yun. Kaya nga walang lumalapit sa'yo ngayon na binata eh. Marami nang naano sa'yong, di ba? Pero hindi ka umamin nga. Marami ka na rin nakarelasyon, pero ngayon minsan hindi mo inamin. Pero may mga taong nakakaalam. Kasi nga, buhay mo yan, kaya hindi na nila pinapansin. Pero, huwag mong sasabihin sa mga public interviews mo o publicly na makapamilya ka kung pumapasok ka o involved ka o allegedly involved ka sa ganyan. Kasi kung makapamilya ka, hindi ka may involved sa ganon. Hindi ka may involved dun sa isa from 2016 up to 2019 and then yung ngayon. Ayun. Yung year lang ang binanggit ko General yon, wala akong binabanggit na kung sino. So, kung talagang makapamilya ka, kahit ma-involve o mapangalanan sa mga ganong issue, hindi mangyayari kung makapamilya ka. If you got stronghold on family values and yung importansya ng pamilya, hindi ka mai-involve sa illicit relationships. So, yun lang po.